Mahigit po 3 sa 4 na Pilipino ang madalas na nakakaranas ng stress. Ayon po yan sa latest SWS survey. At pangunahing dahilan, pera. Pag-usapan po natin yan ngayong World Mental Health Day. Ang boses mo, pakinggan natin sa pagtutok ni Darlene Kai. Ikaw ba'y maraming iniisip? Nababalisa? Nalulumbay? O hindi na malaman kung ano ang uunahin? Baka naman kasama ka sa mga Pinoy na stressed. 34% o mahigit 3 sa 4 na Pilipino ang madalas makaranas niyan ayon sa survey ng SWS o Social Weather Stations. 4% lang ang never na stress. Sana all ayon sa mga nakausap ko. If you will rate it from 1 to 10, 10 being the highest, gano'n ka ka-stress? Siguro 10 over 10. Perfect 10. 7. Bakit? Kasi nasa hospital yung husband ko. Schoolworks. Yung pagpapile up ng mga workloads and syempre yung mga time management na since yung commute is a big factor. 7. Bakit? Kakatapos ko lang sa 10. Tapos na. May about work naman siya. Kasi nagsabay-sabay sila. Financial pag-aaral ng mga anak. Ganun. Ang sagot ni Ryan na may kinalaman sa pera, pareho sa sagot ng 53% ng mga Pilipino at top answer sa survey. Kasunod niyan ang kalusugan, trabaho o pag-aaral at pamilya. Hindi na nagulat ang 27 years old na si Maria Lorena. Ang hirap na po kasi ngayon, madaming bayarin, madaming kailang lalo na pag sa pamilya. Pero paniwala niya, kakabit din ng problema niya ang pagdurusa ng marami na dulot ng katiwalian sa pamahalaan. Ay, yung kurakot ngayon niya. Kasi syempre nakikita mo na ang nila, ang daming pera na nakuha nila. Tapos ang daming mahihirap po talaga ngayon. Sorry sa Ang dami ko kasi napapanood ngayon na yung mga mahihirap na hindi man lang nila matulungan, ganun po. Kasi Tapos sila paisi-isi lang sa buhay, ganun po. Baga parang nasa napunta yung pera ng mga taong bayan, ganun. Mas madalas ngang stressed ang mga Pilipino ngayon ayon sa survey kumpara sa mga sinurvey ng SWS noong 2019. 41% ng mga babae ang stressed, mas marami sa 27% ng mga lalaking stressed. Nag-iisip, minsan lutang habang naglalakad tulad yan. Pag may inuuto, syempre, minsan nakakalimutan ko yung bibilihin. Mas stressed ang mga taga Metro Manila kumpara sa mga taga ibang lugar. Sa Metro Manila kasi mabilis ang pacing ng buhay. Kailangan ang pressure natin here is finances to make sure na nakakapasok tayo on time because may traffic, pollution, environmental stressors and factors. Bagaman normal lang makaranas ng stress, mahalagang alam natin kung paano ito tutugunan o kung paano hihingi ng tulong. We need to take good care of ourselves first and foremost kasi hindi natin matutulungan ng ating loved ones. Get enough rest and sleep. Make sure na we eat on time. Eat more of the serotonin boosting na food, nutritious food. Kailangan pa rin ng pera sa ilan dyan, pero ang iba, libre naman. Exercise is also very good to boost ang ating happy hormones called endorphins. And of course, support system is very important. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Para sa karamihan, ang isyu ng korupsyon sa Pilipinas ang kanilang ikinaka-stress. Marami rin ang nagsabing nasistress sila sa pamamalakad ng gobyerno. Maliit na sahod at paghahanap ng trabaho naman ang madalas na iniisip ng ibang mga netizen. Meron ding mga nagsabing nakaka-stress ang mahal ng mga bilihin, lalo po para sa mga magulang na kailangang mag-budget para sa pag-aaral at pambaon ng mga anak. Ang nangyayaring mga kalamidad naman sa bansa ang laman ng isip ng ilan. Nakakatakot daw, lalo't madalas ngayon ang lindol. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras.